Teka lang, kulang to ah. Nasaan yung piso ko? Nakasimangot na sabi ni Sofia pagkatapos niyang bilangin ang sukli sa kanyang pamasahe. Piso ba? Teka lang. Ito, Nangunot ang noo ni Sofia nang abutan siya ng candy ni Jaren, ang jeepney driver ng kanyang sinasakyang jeep. Ano to? Mukha ba ako bata para bigyan mo ko ng candy? Pero ang gusto ko hindi ito. wala na kasing barya ate. Pwede naman siguro na ipaubaya mo na yung piso sa akin. Piso lang naman yun. Pinagdadamo to pa. Hindi pwede. Ibigay mo sa akin ang piso ko. Tandaan mo, hindi mabubuo ang 100 kung walang piso. Gigil na tugon ni Sofia. Napamaang naman sa gulat si Jaren. Hindi niya naman kasi akalain na makakasalamuha siya ng ganitong tao na kahit piso ay pinaglalaban pa. Buong akala ni Jaren ay ipapaubaya na ito sa kanya ng babae pero nagkamali siya. Wala na rin kasi siyang barya dahil na rin sa mga pasahero niya na purong buo ang pera na binibigay na pamasahe. Miss, wala nga pong barya. Kung gusto mo, mamaya ko na lang ibibigay sa'yo kapag nakita kita ulit. Kalmadong sabi ni Jaren. Aba, hindi pwede yun ano? Alam ko na tong mga galawan na to. Budol-budol ka. Hindi mo na ako babalikan yan panigurado. Basagin ko kay itlog mo. Miss, piso lang yun. Oo, piso lang yun. Pero mahalaga ang piso na yun sa akin. Ibigay mo ang piso ko. Namumula na ang mukha ni Sofia sa inis. Sa totoo kasi niyan, kulang din kasi ang magiging pamasahe niya pauwi ng bahay. Sapat lang ang pera niya at kapag kumulang ng piso ay hindi siya siguradong makakauwi pa siya. Napahilamos na lamang ng mukha si Jaren. Pinagtitinginan na sila ng mga pasahero niya dahil sa lakas ng boses ni Sofia. O ito, Kinuha ni Jaren ang 50 pesos sa kanyang bulsa tsaka padabog na binigay kay Sofia. Takang-taka naman siyang tiningnan ng dalaga. bumaba ka na miss. Okay na yan. Keep the change na lang. Sure to? Baka utang ko to sa'yo ah. Hindi. Baba na. Nandito na stop mo, hindi ba? Sige na. Lumawak ang ngiti ni Sofia tsaka agad na bumaba ng jeep. Akmang magpapasalamat pa sana siya nang humarurot paalis ang jeep. Napakamot na lamang ng ulo si Sofia. Hindi niya naman talaga intensyon na inisin ng lalaki kaso mahalaga lang talaga ang piso na iyon sa kanya. Napangisi na lamang siya dahil nakuha niya na ang piso. Nagkaroon pa siya ng sobrang 49 pesos. Sa kabilang banda, hindi maipinta ang mukha ni Jaren habang nagmamaneho ng jeep. Inis na inis siya sa babae kanina. Bukod dito, hindi rin siya makapaniwala na sa simpleng piso ay ipapahiya siya nito. Ngayon lang siya nakaranas ng matinding hiya sa sarili dahil lang sa piso. Pagkababa ng kanyang huling pasahero ay agad na siyang nagmaneho patungo sa kanyang kumpanya. Sa katunayan, part-time job lamang ni Jaren ang pagiging jeepney driver. Dahil na rin sa pinapahalagahan niyang kaisa-isang mana ng kanyang yumaong ama sa kanya. Galing kasi siya sa mahirap na pamilya at tangi ina niya lamang ang mayaman at hiwalay ang kanyang ina at ama noon. Sa kabutihang palad, nagmamatay ang kanyang ama ay kinupkup siya ng ina niya at ipinamana ang kumpanya nito sa kanya. Nang maiparada ang jeep sa parking lot ng kumpanya ay napatingin siya sa haba ng pila rito. Pero isang babae ang nakapagkuha ng kanyang atensyon. Inip itong nagpapaypay gamit ang kamay. Napangisi siya. Mukhang magkikita ulit kami ng babaeng yun ah. Sabi ni Jaren sa sarili. Samantala hindi maipinta ang mukha ni Sofia habang nakapila sa mahabang pila sa kanyang pagtatrabahuan na kumpanya. Mag-a-apply lang naman siya bilang financial department staff at buong akala niya ay magiging mabilis lamang ang proseso pero nagkamali siya. Naabutan niya na sobrang daming pila dahil na rin sa nagdagsaan ng nais kumuha ng posisyon na iyon. Isa kasing high rating company ang kumpanya at isa na si Sofia sa nangangarap na makatrabaho rito. Bukod sa mataas ang sweldo ay maganda rin daw ang pamamahala. Habang nakapila siya ay nagulat siya nang may sumingit sa kanyang harapan. Nangunot agad ang kanyang noo sa inis. Hindi pa nga kasi nakakausad ang pila ay may sisingit na agad. Hoy, excuse me? Bawal ang singit dito. Nakita mo naman siguro na may nakapila. Ano, bulag lang? Hinawakan ni Sofia ang braso ng lalaki. Tsaka pinahirap ito. Nanlaki ang mga mata niya nang makita si Jaren na nakangisi sa kanya. Nagkita ulit tayo. Hindi ko alam kung bakit pinagkita ulit tayo ng tadhana. Siguro dahil sa 49 pesos at dahil siguro crush mo ko. Nalaglag ang panga ni Sofia sa ibinungad sa kanya ng lalaki. Ang kapal naman ng mukha mo. Hindi ka naman kagwapuhan para maging crush ko, ano? Tsaka ano bang ginagawa mo rito?
Hindi ba may jeep ka na? Doon ka na lang sa jeep mo. Nag-a-apply din ako. May nagsabi ba sa'yo na bawal lang mag-apply ang may jeep? Wala. Pero dapat hindi ka na mag-a-apply. May trabaho ka na eh. Gusto ko mag-apply eh. Ano mong pakialam mo? Naekuyom ni Sofia ang kanyang kamao sa inis. Tinignan ni Jaren si Sofia habang nakangisi tsaka umiling-iling. Natatakot ka lang siguro na ako ang mapipili sa trabahong ito. Huwag ka mag-alala. Hindi naman magiging financial staff ang a-applyan ko. Di naman pala. Bakit ka na rito nakapila? Kasi gusto lang kitang inisin. Wow! Feeling close ka? Hindi mo pa alam, lahat ng sumakay sa jeep na to ay kaibigan ko na. Kaso mukhang hindi mo nadala kasi mukha kang impacta. Wow! Nakakaya naman sa'yo. Haggard lang ako pero maganda pa rin naman ako. Umalis ka na nga rito. Malakas na itinulak ni Sofia si Jaren. Paalis ng pila. Sakto naman na umusad ang pila. Nakangisi pa rin siyang sinundan ng tingin ni Jaren, kaya naman inirapan niya ito at tiningnan ng masama. Kumukulo talaga ang dugo niya sa lalaking iyon, gayon pa man, hindi na naiwasan ni Sofia na mapangiti nang makapasok siya sa loob ng kumpanya. Nang sinilip niya si Jaren ay wala na ito roon. Hindi maipaliwanag ni Sofia ang sarili kung bakit ngumingiti siya sa tuwing naalala ang encounter nila ni Jaren. Iniling na lamang ni Sofia ang ulo at nag-focus sa ina-apply ang trabaho. Sa kabilang banda, sisipolo-sipolo si Jaren habang papasok sa kanyang opisina. Dumaan na lamang siya sa likod ng kumpanya para hindi siya makita ng mga nag-a-apply, lalo na si Sofia na papasok. Napangisi siya nang maalala ang nangyari kanina. Hindi may paliwanag ni Jaren ang kuryenteng dumaloy sa kanya nang makita ang nakanguso nitong labi at namumula muka. Pagpasok ni Jaren sa kanyang opisina ay naabutan niya si Colette na nagkakandaw-gaga sa kakatingin ng mga papeles ng mga nag-a-apply. Si Colette, ang kanyang financial manager. Umangat ng tingin si Colette nang makitang pumasok si Jaren. Agad itong ngumiti at akmang hahalik kay Jaren nang umiwas si Jaren. Huwag mo nga akong hahalikan. Maka-akto ka naman na parang tayo pa. Nakasimangot na sabi ni Jaren. Bukod sa pagiging financial manager ay ex din ni Jaren, si Colette. Pasensya na, nasanay lang. Siya nga pala, umabot ng 200 tao ang nag-aabang sa labas para mag-apply. Pero huwag ka mag-alala. Nasala ko na lahat ng mga taong i-interviewin ko. Lumapit si Jaren sa lamesa ni Colette. Tinignan niya ang mga resume na naroroon hanggang sa mapako ang tingin niya sa resume ni Sofia. Kinuha niya ito at akmang babasahin nang pigilan siya ni Colette. Hindi siya kasama. Malayo kasi ang kurso na tinapos niya at makikita rin na fresh graduate pa lang siya, sabi ni Colette. Nabasa ni Jaren ang pangalan ng dalaga, Sofia Narcisa. Nakatapos bilang electrical engineering ang dalaga. Tiningnan ni Jaren si Colette tsaka ibinigay ang resume ni Sofia. Siya ang gusto ko maging financial staff. No need interviews. Magsisimula na siya bukas agad. Yung iba, paalisin mo na. Po? Pero Jaren, wala ka nga sa kalingkingan ang qualities ng mga napili ko sa babaeng ito. Tugon ni Colette. Sino bang boss sa atin? Hindi ba ako? Sundin mo lang ako. O baka naman gusto mong tanggalin kita at ang mga napili ang maging candidate para sa posisyon mo. Natahimik si Colette sa sinabi ng lalaki. Napayuko na lamang ito tsaka isa-isang kinuha ang mga resume ng mga aplikante. Sasabihan ko na siya. Isa pa, huwag mong sasabihin kay Sofia na ako ang boss dito. Kapag sinabi mo, magpaalam ka na sa pwesto mo. Bakit? Kilala mo na ba ang babaeng to? Basta, wala kang karapatang magtanong. Tumalikod na si Jaren at nagtungo palapit sa kanyang glass window. Napangisi siya muli nang maalala ang itsura ng babae. Hindi niya alam kung bakit nakuha ni Sofia ang atensyon niya. Sa puntong maging sa trabaho ay gusto itong makasama ni Jaren. Samantala, patingin-tingin sa kanyang relo si Sofia. Nabalitaan niya na namimili na raw ang manager ng mga taong i-interviewin para sa posisyon. Hindi maiwasang kabahan ni Sofia, lalo na't alam niya sa sarili na hindi akma ang pagiging electrical engineer niya sa business world. Maya-maya ay lumabas na sa elevator ang isang sopistikadong babae. Napamaang pa siya dahil sa gandang taglay nito. Sa kanyang kaliwang dibdib ay may nakasulat na Colette. Napatayo si Sofia kasama ang iba pang aplikante nang isa-isang tiningnan siya o sila ni Colette. May hawak itong isang resume kaya lalong naghormentado ang dibdib ni Sofia.
Nasa si Sofia Narcisa? Nalaki ang mata ni Sofia nang marinig ang pangalan niya. Agad siyang nagtaas ng kamay, kaya tiningnan niya o siya ni Colette mula ulo hanggang paa. Medyo na pangiwi pa si Sofia dahil sa titig nito na para bang nanlalait. Tanggap ka na. Magsimula ka na agad bukas. Yung iba, magsiuwi na kayo. Itilex ko na lamang kayo kapag kailangan ulit namin ng bagong empleyado. Nang marinig iyon ni Sofia ay tila nagpalakpak ang kanyang tega. Nakarinig din siya ng mga lait sa kanya ng ibang aplikante pero wala siyang pakialam. Hindi siya makapaniwala, natanggap na siya. Wala man lang interview. Nang makaalis ang ibang aplikante ay nilapitan siya ni Colette. Nginitian nito ni Sofia pero nawala ang kanyang ngiti nang tarayan siya nito. Hindi ko alam kung anong mayroon sa'yo. Pero sa ngayon pa lang ay pakiramdam ko ay mainit ng dugo ko sa'yo. Sabi ni Colette. Po? Hindi ko kayo maintindihan. Wala. Magsimula ka na bukas, Sofia. Isinangabilin ko sa'yo. Layuan mo siya dahil akin lang siya. Hindi mo gugustuhin maging kaaway ako. Oo nga pala. Welcome sa R&S Company, Sofia. Pagkatapos iyong sabihin ni Colette ay tinalikuran na nito si Sofia. Natameme si Sofia sa pwesto niya. Hindi niya nga alam kung sino ang tinutukoy ni Colette. Napatalon siya sa gulat nang may kumalabit sa kanya. Paglingon niya ay umawang ang kanyang bibig nang makita si Jaren na nakasuot ng security guard outfit. Ngayon security guard ka na? Parang kanina lang jeepney driver ka pa lang ah. Sabi ni Sofia. Wala eh. Tanggap agad ako. Gumana ang karisma ko eh. Napairap si Sofia sa sinabi ni Jaren. Akmang maglalakad, palayo si Sofia nang hawakan ni Jaren ang braso nito. Congrats. Mukhang natanggap ka. Dadala ba ng piso? Asar ni Jaren. Tumaas ang kilay ni Sofia. Hindi. Pero ikaw, malalapatan na ng kamao ko. Itinaas pa ni Sofia ang kanyang kamao pero tumawa lang si Jaren. Sus, kilalanin mo ang binabangga mo. Sino ka ba? Ikaw gusto mong malaman ang pangalan ko? Sige na nga. Ako si Jaren. Kinindatan ni Jaren si Sofia kaya naman nalukot ang mukha ng dalaga. Ngunit sa kabila nito ay pinipigilan lamang ni Sofia na mamula ang sarili. Hindi rin may paliwanag ang kiliti ng kaniyang nararamdaman sa simpleng kindat na iyon. Mahinang tumikim si Sofia. Sofia, pangalan ko. Huwag mo akong i-add sa Facebook ha. Block ka sa akin. Piling mo naman. Ano ba Facebook mo? Sofia Narcisa. Ikaw ba? Akala ko pa naman hindi mo ibibigay. Tinanong mo eh. Kawawa ka naman. Mahinang tumawa si Jaren. Napako ang tingin ni Sofia sa mukha ni Jaren. Tila nag-slow motion ang paligid habang may paru-parong lumilipad sa paligid ng mukha nito. Natigilan si Sofia nang mangulangot si Jaren. Pinaglaruan pa nito ang kulangot sa daliri at akmang ipupuna sa kanya nang tumalon siya paatras. Ew! Kadiri ka ah! Alisin mo nga yung kadugyot mo rito. Ikaw nga nadugyot. Natanggap pa eh. Hindi ako dugyot. Itutulad mo pa ako sa'yo. Bahala ka nga. Nakakairita talaga yung pagmumukha mo. Inirapan ni Sofia si Jaren tsaka tumalikod na. Pagkatalikod niya ay tuluyan nang lumitaw ang ngiti sa labi niya. Huminga siya ng malalim tsaka inalis sa isipan niya ang mukha ni Jaren. Samantala nakapamulusa namang sinusundan ng tingin ni Jaren si Sofia hanggang sa makalabas ito. Tuwang-tuwa talaga siya kapag nakikita ang naiinis nitong mukha. Bukod dito, may kiliti rin siyang nararamdaman sa tiyan at hindi maipaliwanag ni Jaren sa sarili kung bakit nagugustuhan niya ito. Napakamot na lamang siya ng ulo at tumalikod na pero sumalubong sa kanya ang mukha ni Colette. Alam ko ang ngiting yan. Gusto mo ba babae ngayon? Naniningkit ang matang sabi ni Colette. Ano bang pinagsasabi mo, Colette? Hindi ko gusto si Sofia. Trip ko lang siyang asarin. Dapat lang, tugon ni Colette. Huwag ka nga umakto na parang girlfriend kita. Tandaan mo, noong oras na ninakawan mo ang kumpanyang ito, ay hiniwalayan agad kita. Pasalamat ka nga dahil binigyan pa kita ng isa pang pagkakataon. Sabi ko naman sa'yo, panggamot ng lola ko yun. Hindi ko yun intensyon. Wala akong pakialam. At huwag mo rin akong pakialaman. Alam ko ang ginagawa ko. Tsaka tandaan mo, empleyado lang kita. Tabi. Mahinang tinulak ni Jaren si Colette at nagpatuloy na sa paglalakad. Sa kanyang paglalakad ay napahinto siya ng may maapakan na isang bagay sa sahig. Pagtingin niya sa sahig ay isang bracelet. Pinulot niya ito at nakita niya ang pangalan ni Sofia roon. Napangiti si Jaren tsaka ibinulsa ang bracelet. Kinagabihan,
Nang kasimangot lamang si Sofia habang nag-i-scroll sa kanyang Facebook timeline. Pilit niyang inaalala kung saan niya ba nilagay ang kanyang bracelet na ginawa ng kaniyang ina noong bata pa siya. Hindi rin siya makatulog dahil na rin sa kaba sa mangyari kinabukasan. Napatingin si Sofia sa kanyang messenger nang mapansin ang isang chat doon. Inaccept niya ito agad nang makita ang pangalan ni Jaren. Sinubukan niya itong i-stalk ang account kaso wala man lang siyang picture kahit isa. Napapitlag sa kanyang hinihigaan si Sofia nang tumawag si Jaren. Agad siyang umayos na upo at nag-ayos pero natigilan siya. Bakit nga ba kailangan niyang mag-ayos para sa lalaking iyon? Napasimangot na lamang si Sofia sa kamuling nahiga at sinagot ang tawag. Bakit ka tumawag? Feeling close? Nakasimangot na sabi ni Sofia. Natulala si Sofia nang humarap si Jaren sa kamera. Mukhang bagong gising ito dahil naniningkit nitong mata at gulong buhok. Natauhan lamang si Sofia nang magsalita si Jaren. Sabi mo kasi i-add kita. Swerte ka nga dahil ikaw pa ang unang naalala ko sa pagising ko. Dapat ba ako magpasalamat sa'yo? Aba, syempre. Napasimangot na lamang si Sofia at hindi na nagsalita pa. Maya-maya muling nagsalita si Jaren. Sunduin kita sa bahay nyo. Sabay na tayong pumasok. Natigilan si Sofia. Hindi niya inaasahan yun. Bakit mo naman ako susunduin? Hindi ka ba namamasada? Hindi eh. Tsaka, may utang ka sa akin. Yung 49 pesos. Bayaran na lang kita bukas. Oo, sa pamamagitan na pagsakay mo sa jeep ko araw-araw. Napasimangot na lamang si Sofia at hindi na umangal pa. Umayos siya ng higa, tsaka tinignan si Jaren. Ang mata nitong naniningkit, ang matangos nitong ilong, at ang maliit nitong labi. Otomatikong nagwala ang kanyang puso nang mapagmasdan si Jaren, kaya naman mahina niyang sinampal ang sarili. Napansin naman iyon ni Jaren. Nababaliw ka na ba? Nakataas ang kilay na tugon ni Jaren. Hindi. Tsaka, tapusin na natin itong tawag. Matutulog na ako. Good night, beautiful. Hindi na natapos ang sasabihin ni Sofia nang patayin na ni Jaren ang tawag. Nanambalik sa kanyang isipan ang sinabi ni Jaren. Hindi niya na nga napigilan at napatali na habang iyakap-yakap ang unan. Kinabukasan, maagang sinundo ni Jaren si Sofia sa bahay pero naghiwalay din naman agad nang makarating sa kumpanya. Hindi pa siya makapaniwala na sa daming mag-a-apply ay siya pa ang natanggap. Habang naghihintay sa waiting area para sa pagdating ni Colette, ay nagulat si Sofia nang makita si Jaren na naglalakad papalapit sa kanya. Natulala pa siya dahil sa itsura nitong bagong ligo. Bagay na bagay ang suot nitong uniforme na pang security guard. Hoy, tulala ka na naman sa kagupuhan ko. Nakangising sabi ni Jaren. Natauhan si Sofia nang makalapit sa kanya si Jaren. Agad iyong napasimangot. Ang kapal naman ng mukha mo. Yung langgam ang tinitingnan ko. Mas gwapo pa yun sa'yo. Palusot ng dalaga. Nagulat si Sofia nang magpadyak si Jaren habang nakatingin sa sahig. Hoy, anong ginagawa mo? Nababaliw ka na ba? Pinagtitinginan ka na, hindi ka ba nahihiya? Hinahanap ko kasi yung langgam sa sahig. Ang kapal kasi ng mukha niyang agawin ng kagapuhan ko. Sabit niya. Nalaglagan pa nga ni Sofia sa gulat. Mabilis niyang pinahinto ang pagbadyak ni Jaren tsaka napahilamos sa muka. Nababaliw ka na ba? Nagsisinungaling lang naman kasi ako. Ang yabang mo. Ibig sabihin, gwapo talaga ako sa paningin mo? Wala akong sinabi. Nakita ko nga nagkugis puso yung mata mo kanina. Ano, gwapo ba talaga? Alam mo, lumayas ka na lang sa harapan ko bago pa kita makaltukan. Iyang kayabangan mo, nasa another level eh. Magsabi ka muna ng oo. Nangunot ang noon ni Sofia. Tinitigan niya si Jaren at malawak itong nakangisi sa kanya. Bakit mo naman sasabihin yun? Taas ang kilay na tugon ni Sofia. Basta, sabihin mo lang. Oo? Sige, sundin kita mamaya ha. Teka, bakit? Pumayag kang mag-lunch kasama ako. Wala nang bawian ha. Nag-uho ka na. Sa pangalawang pagkakataon ay natameme si Sofia. Sisipol-sipol na naglakad papalayo si Jaren habang naiwan namang napakamot sa ulo si Sofia. Sa kabilang banda, nang makapasok sa elevator si Jaren ay hindi niya na napigilan na mapangiti lalo at mapailing-iling. Wala naman talaga siyang balak yayain na sa lunch si Sofia pero tila may nag-udyok lamang sa kanya. Kinuha niya sa kanyang bulsa ang bracelet ng dalaga. Siguro dahil sa gusto niya lamang isauli ang bracelet kaya nagyaya o niyaya niya ito. Si Sofia naman ay inalis na lamang sa isipan si Jaren. Sakto naman na dumating si Colette. Babatiin niya sana ito pero nilagpasan lamang siya nito.
Nag-aalangan pa ang sumunod si Sofia pero agad din naman hinabol si Colette. Pagpasok nila sa elevator ay nagulat si Sofia nang magsalita si Colette. Mukhang close mo ng boss mo sabi nito. Nangunot ang noo ni Sofia. Sino pong boss? Hindi mo kilala ang boss ng kumpanya? Tanong ni Colette. Hindi po. Wala namang nakasaad sa website ng company. Sabagay, sikreto pala. Mula sa gilid ng mata ni Sofia ay napansin niya kung gaano kasama ang tingin ni Colette sa pinto ng elevator. Napakibit-balikat na lamang siya. Nagkaroon tuloy siya ng kuryosidad kung sino ang kanilang boss. Nang makarating sa office ni Sofia ay agad na rin siyang iniwan ni Colette. Iniwanan din siya ng sandamakmak na papeles na kailangan pag-aralan ni Sofia. Pagdating ng hapon, pagod na inunat ni Sofia ang kanyang mga braso at likod. Hindi pa niya nakakalahati ang mga papeles tapos pinadalhan na naman siya ng mga dokumento na kailangan niyang isa-isahin. Pakiramdam nga ni Sofia ay pinapahirapan siya ni Colette pero pilit niya lamang iyong binabaliwala at tinutuon ng pansin sa papeles. Samantala, lunchtime na naman at sabik na lumabas na opisina si Jaren pagkatapos niyang magbihis ng security guard uniform. Kadalasan ay sa office siya nagla-lunch pero dahil sa kanyang pagpapanggap ay naisipan niyang sa kantin ng kumpanya siya kumain kasama si Sofia. Pagdating ni Jaren sa financial department ay nagulat siya nang salubungin siya ni Colette. Nawala ang sabik sa mukha ni Jaren. Anong ginagawa mo rito, Jaren? Tsaka ano yung suit mo? Bakit ka nakaganyan? Tanong ni Colette. Wala kang pakialam. Tumabi ka dyan. Pupuntahan mo ba si Sofia? Hindi sumagot si Jaren. Sinamaan niya lang ng tingin si Colette. At akmang lalagpasan na nang hawakan siya ni Colette sa braso. Jaren, ano bang meron kay Sofia? Tsaka bakit ka nagpapanggap bilang security guard? Nababaliw ka na ba ha? Wala ka ng pakialam doon, Colette. Sino ka ba para diktahan ako? Malakas na hinila ni Jaren ang kanyang braso at maglalakad na sana papasok ng harangan siyang muli ni Colette. Pasensya na pero bilang financial manager, ay hindi pwedeng lumabas si Sofia nang hindi matatapos ang kanyang gagawin. Sa susunod mo na lang siya puntahan. Mahinang tumawa si Jaren pero agad din itong naglaho tsaka tinuro ang noo nito. Kahit nagpapanggap ako, lagi mong itatak sa utak mo na ako pa rin nagpapasahod sa'yo. Wala kang karapatan para sabihin sa akin kung anong pwede kong gawin. Tabi! Mahinang itinulak ni Jaren si Colette tsaka nakapamulusang pumasok ng financial department. Kaunti lang naman ang nakakakilala sa kanya dahil hindi rin naman mahilig si Jaren na magpakilala bilang boss ng kumpanya. Pagdating niya sa opisina ni Sofia ay napansin niya ang kape at water dispenser sa gilid. Naisipan niyang bigyan ng kape si Sofia kaya naman agad niyang pinagtimplahan ito ng kape. Samantala, kakamot-kamot sa ulo si Sofia habang humihikab. Gusto niya nang umalis para kumain ng lunch kaso nanghihinayang naman siya sa oras na masasayang niya. Tumayo si Sofia nang makaramdam ng tawag ng kalikasan. Pagbukas niya ng pinto ng kanyang maliit na opisina ay sakto namang pumasok si Jaren na nakatingin sa daladala nitong kape. Napasinghap si Sofia nang magkabanggaan sila at naibuhos ang kape sa kanyang puting uniforme. Jaren, ano ba? Inis na tugon ni Sofia. Tsaka lumayo. Nanlaki ang mata ni Jaren tsaka sinubukang hawakan ang damit ni Sofia pero lumayo ang dalaga. Para namang maalis ang mantsa ng damit ko sa pagpag mo na ganyan. Ano ba ginagawa mo rito? Inis na tanong ni Sofia. Pasensya na. Hindi ko naman sinasadya. Tsaka nakalimutan mo ba sabay dapat tayong kakain ng lunch? Grabe. Nagtrabaho ka lang ng ganyan. Naging ulyanin ka na. Nalukot ang mukha ni Sofia. Oo, naalala ko pero mukhang hindi ako magla-lunch eh. Ang dami kong ginagawa. Yung impactang kulit na yun, dinagsaan ako naggawain sa first day ko. Talaga ba? Patingin nga. Bago pa man makapagsalita si Sofia ay pumasok na si Jaren sa opisina. Dami nga. Nakalahati mo na ba yan? Di pa. Pakiramdam ko nga dadagdagan na naman yan ni Kulit eh. Ewan ka ba sa babaeng yun? Huy ka, huwag ka maingay ah. Baka BFF pala kay ni Kulit na yun tapos isumbong mo ko. Kaltukan kita dyan. Huwag ka mag-alala. Wala akong pakialam sa babaeng yun. Agad, natinakpan ni Sofia ang bibig ni Jaren kaya nangunot ang noo ng binata. Baka may makarinig sa'yo tapos pareho tayong mawalan ng trabaho. Nakakahiya naman sa iyo ah. Napasimangot si Sofia. Inirapan nito si Jaren. Pasalamat ka. Iced coffee yun, sabi ng dalaga. Umalis ka na rito. Nawala na yung ihi ko. Next time na lang tayo mag-lunch nang magkasama. Hindi pwede yun. Sabi mo ngayon eh. Lalong nalukot ang mukha ni Sofia.
Lalabas ako ng ganito ang damit? Taas kilay na tanong ng dalaga. Halika, sumama ka na sa akin. Hindi na nakaangal pa si Sofia nang hilahin siya palabas ng opisina ni Jaren. Napayuko na lamang ang dalaga habang naglalakad dahil ramdam niya ang mga tinginan sa kanya. Samantala, seryoso namang naglakad si Jaren. Hindi niya na inalintana pa ang mga empleyado na napapatingin sa kanya. Pagsakay nila sa elevator ay tsaka lamang umangat ng tingin si Sofia. Saan tayo pupunta? Tanong ng dalaga pero hindi sumagot si Jaren. Nakapamulsa lamang ito habang umaandar ang elevator. Sa kantina ba? Muling tanong ni Sofia pero hindi ulit sumagot si Jaren. Nakaramdam ng inis si Sofia kaya naman hindi niya na napigilan na hawakan ang pisngi ni Jaren tsaka iharap sa kanya. Nawala bigla ang kunot ng noo ni Sofia nang makita ang mukha ni Jaren na nakakunot noo at nakanguso. Bakit ba? Ang dami mong tanong. Napatikim si Sofia tsaka malakas na itinulak palayo ang mukha ni Jaren. Umiwas siya ng tingin. Sobrang lakas ng tibok ng puso niya lalo na nang mapagmasdan ang pulang labi ni Jaren. Kakaiba ang dating ng binata sa kanya at naiinis siya dahil hindi niya matukoy sa sarili kung bakit siya nakakaramdam ng ganoon. Samantala, hinimas naman ni Jaren ang kanyang pisngi habang patingin-tingin kay Sofia. Tipid siya gumiti nang maalala ang saglit na pagkakatulala nito. Alam kong pogi ako. Huwag mo na isipin. Sabi ni Jaren. Napatingin si Sofia sa kanya at akmang sasagot ng bumukas ang elevator. Tara na. Magkasama silang naglakad sa hallway hanggang sa makarating sa opisina si Jaren. Nagtataka siyang tiningnan ni Julia. Bakit nandito tayo? Baka magnanakaw ka. Ayoko makulong. Saglit na nilingon ni Jaren si Sofia at nanlaki ang matang nakatitig sa kanya. Kinuha ni Jaren ang kanyang gray na damit sa kanyang bag tsaka itinapon kay Sofia. Ang OA mo? Sa kagapuhan ko ito? Magnanakaw? Malay ko ba? Looks can be deceiving kaya. Ibig sabihin, gwapo talaga ako. Natigilan si Sofia tsaka inirapan si Jaren. Kaninong damit to? Sa'yo ba to? Oo. Ako security guard ng boss. Pero gwapo nga ako. Kaya pala hindi kita nakita sa labas. Mas bagay ka ron. Gwapo nga ako. Alam mo, magugutom na ako pero magbibihis muna ako. Saan ako pwede magbihis? Gwapo nga ako. Nahigit ni Sofia ang kanyang hininga nang hindi niya na malayan na nasa kanyang harapan na pala si Jaren. Hinawakan ni Jaren ang kanyang baba, tsaka tinitigan ito sa mata. Pakaramdam ni Jaren ay may maliwanag sa kanyang dibdib nang matitigan ng malapitan si Sofia. Ano? Gwapo ba ako? Hindi agad nakasagot si Sofia. Bumaba ang tingin ni Sofia sa labi ni Jaren, tsaka napalunok. Napakurap siya at akmang sasagot nang bumukas ang pinto. Sabay silang napaharap doon at nakita ni Jaren ang kanyang ina na si Jolie. Nananlalaki ang matang nakatingin sa kanila. Anong pangyayari ito, Jaren? Gulat na sabi ni Jolie. Agad na naalarma si Jaren at mabilis na dinala si Sofia sa banyo. Teka, sino yun? Mama ba yun ng boss? Hala ka, baka masisante ka, sabi ni Sofia. Huwag kang mag-alala. Ako nang bahala. Dito ka lang. Isinara ni Jaren ang banyo, tsaka nagtungo palapit sa kanyang ina. Akmang sisigaw ito nang lapatan niya ng kanyang daliri ang bibig ng ina. Mama, kamaingay. Baka marinig tayo ni Sofia. Hinaan mo lang boses mo. Jaren Risoko, anong pangyayari to? Tsaka, bakit ka nakasuot ng pang security guard, ha? Mama, hinaan mo lang sabi ang boses mo. Ano bang nangyayari? Malumanay na sabi ni Jolie. Napanguso si Jaren tsaka yumuko. Nagpapanggap kasi ako security guard. Kasi, hindi ko alam. Napahila mo si Jolie sa kanyang mukha. May tililing na ba yung utak mo? Trip mo lang magpanggap? Hindi ko alam, ma. Go with the flow ka na lang. Siguro gusto mo yung babae. Sinong babae? Magmamaang-maangan ka pa. Yung babae. Hindi ah. Talaga? Bakit ka namumula? Agad na tinakpa ni Jaren ang kanyang pisngi. Pagtingin niya sa salamin ay namumula nga ang kanyang buong mukha. Ma, wag ka ngang maingay. Gusto ko siyang makilala. Tsaka na lang mama. Sa ngayon, umuwi ka na. Mamaya na lang tayo mag-usap. Aba, kakarating ko lang ah. Ayaw mo niyan? Maaga kang umuwi. Sige na mama. I love you. Nang makalabas si Jolie ay sakto namang lumabas si Sofia sa banyo. Nangunot ang noon ni Sofia nang makita na wala na si Jolie.
Nasaan na yung babae? Tanong ni Sofia. Ang kulit na ulo mo. Sabi ko sa'yo, huwag kang lalabas eh. Tugon ni Jaren. Natatakot kasi ako na baka masisante ka. Hindi ako masisisante. Huminga ng malalim si Jaren, bumaba ang tingin nito sa damit na suot ng dalaga. Bagay sa'yo. Alam ko. Teka nga lang, akala ko ba kakain tayo? Kumain na tayo, nagugutom na ako. Hindi na nakapagsalita pa si Jaren nang manguna na si Sofia palabas ng opisina. Tumingin muna sa salamin si Jaren bago sundan ng dalaga. Pagdating nila sa kantin, ay agad silang inasikaso ng mga nagtitinda. Hindi maiwasang magtaka ni Sofia dahil sila lang ang inaasikaso ng mga nagtitinda pero yung iba ay hindi. Nang makaupo sa lamesa ay hindi na nga niya napigilan na magtanong. Mukhang ginayuma mo yata yung canteen staff ah. Asikasong-asikaso ka. Hindi. Pogi lang kasi ako. Napairap si Sofia sa sagot ng lalaki. Tahimik lamang silang kumakain nang ilapag ni Jaren ang bracelet ni Sofia sa mesa. Nalaki ang mata ni Sofia at napangiti. Saan mo ito nakuha? Ginako mo ito no? May magnanako ba na binabalik? Baka nakukonsensya ka. Hindi. Napulot ko kasi yan sa sahig. Napangiti si Sofia tsaka ito'y sinuot. Salamat ah. Akala ko nawala na talaga to. Regalo to sa akin ni Mama bago siya. Ayos lang. Alam ko na. Ngumiti si Sofia. Muli siya nagpatuloy sa pagkain nang magsalita ulit si Jaren. Magmula ngayon, ako na ang kasakasama mo maglansya. Hindi akalain ni Jaren na lalabas iyon sa bibig niya. Ang tanging gusto niya lamang ay makita si Sofia. Libre mo? May utang ka pang 49 pesos sa akin. Nalukot ang mukha ni Sofia pero agad ding napalitan ng ngiti. Sige, tuloy. Kaibigan na kita. Nakakaawa ka naman eh. Alam kong gusto mo lang makita ang kagandahan ko. Ikaw nga to natulala eh. Ang pangit mo kasi. Malakas na tumawa si Sofia at Jaren. Gumaan ang loob ni Sofia kay Jaren at sa bawat palitan nila na usapan ay nagwawala ang kanyang puso. Hindi niya rin mapigilang kiligin sa tuwing napapatiti siya sa malawak ng ngiti ng binata. Samantala, pakiramdam ni Jaren ay lalabas na ang puso niya sa kanyang dibdib. Bawat salita at galaw ng dalaga ay nagbibigay ng malakas na impact sa kanyang dibdib. Aksidente niyang nahawakan ang kamay ng dalaga nang sabay silang kumuha ng tissue. Tumikim si Jaren tsaka umiwas ng tingin upang hindi mahalata ang muling pagpula ng kanyang pisngi. Nang matapos silang kumain, ay hinatid na ni Jaren si Sofia sa department nito. Napangiti naman na sinunda ni Sofia si Jaren na naglalakad papalayo. Akmang papasok na siya sa kanyang opisina nang makita si Colette na papalapit sa kanya. Tinaasan siya nito ng isang kilay kaya naman nangunot ang noo ni Sofia. Alam mo ba na bawal makipaglandian sa oras ng trabaho? Natapos mo na ba yung mga pinagagawa ko? Tanong ni Colette. Hindi pa po. Tsaka, hindi naman po ako nakikipaglandian. Kumain lang po kami ni Jaren. Mahinang tumawa si Colette. Jaren, ang kapal naman ng mukha mong tawagin siya sa una niyang pangalan. Kilala mo ba kung sino si Jaren? Opo. Isa siyang security guard ng big boss natin? Patanong na sagot ni Sofia. Nalukot ang mukha ni Colette. Nagulat si Sofia nang hawakan ni Colette ang kanyang braso. Mahigpit ito, kaya naman sinamaan ang tingin ni Sofia si Colette tsaka malakas na lumayo kay Colette. Ano ba problema mo? Ikaw ang problema ko. Layuan mo si Jaren, Sofia. Kasi kung hindi, mananagot ka sa akin. Ano? Sisantayin mo ko? Baka nga kapag nireport ko yung physical harassment mo at bullying, ay matanggal ka sa trabaho. Huwag mo kong tatakutin, Colette. Pinag-aralan ko ang bawat rules and regulation ng kumpanyang to. Tsaka si Jaren, hindi ko siya lalayuan. Over my dead, sexy body. Tiningnan ni Sofia si Colette mula ulo hanggang paa bago pumasok ng kanyang opisina. Pagsara ng pinto ay nakangiwing dinaing ni Sofia ang sakit sa kanyang braso. Gayunpaman, hindi maiwasan ni Sofia na magtaka kung bakit galit si Colette sa kanya at bakit kilala nito si Jaren. Iniling niya na lamang ang kanyang ulo at bumalik na sa trabaho. Ilang linggong lumipas ay lalong lumalim ang pagiging magkaibigan ni Sofia at Jaren. Walang pakialam si Sofia kahit sinabihan na siya ni Colette. Lahat naman ang nangyayari sa kanya at kay Colette ay sinasabi niya kay Jaren. Madalas din silang sabay umuwi at sabay kumain ng lunch kaya naman lalong lumalim ang pagsasamahan nila. Hindi rin maiwasan ni Sofia na makaramdam ng kilig sa kanyang tiyan sa tuwing mapapalapit si Jaren sa kanya. Pakiramdam niya ay may nagwawalang mga bulate sa kanyang tiyan kapag naririyan si Jaren. Sa tuwing nakikita niya itong ngumiti at sa tuwing hinahawakan ni Jaren ang kanyang kamay.
Tulad ni Sofia, ganun din ang nararamdaman ni Jaren. Sa tuwing magkasama sila ay hindi maiwasan ni Jaren mamangha sa magandang mukha ng dalaga. Animoy Diyosa na bumaba sa langit dahil doon ay lumakas ang tibok ng kanyang puso lalo na kapag humingiti ito. Unti-unti ay nagiging pamilyar si Jaren sa pakiramdam kaso nga lang ay hindi niya maiwasang matakot lalo na at hindi alam ni Sofia ang totoo niyang katauhan. Isang gabi, nagpaplansya si Sofia ng kanyang masusuot bukas nang makarinig ng katok sa pintuan. Nangunot ang kanyang noo dahil 9:00 na ng gabi at wala na siyang inaasahang bisita. Pinatay niya muna ang plansya bago nagtungo sa pinto. Pagbukas niya ng pinto ay sumalubong sa kanya ang mabangong pabango ni Jaren. Umawang ang bibig ni Sofia nang makita si Jaren na nakatuksido. Maayos ang buhok at may daladala pang bulaklak. Pakiramdam ni Sofia ay lalabas na ang puso niya sa dibdib lalo na nang ngumiti ito. Magandang gabi, Miss Sofia. Anong pakuluto, Jaren? Gabi na! Nilukot ni Sofia ang kanyang noo upang maiwasan ang pagngiti. Nainip kasi ako sa bahay kaya naisipan kong puntahan ka. Tara, gala tayo. Punta tayo ng dagat. Dagat? Baliw ka na ba? Ang lamig-lamig maligo. Hindi naman tayo maliligo. Papanoorin lang natin ang dagat. Ano? Gusto mo ba o... Wow. Mahinang kinarot ni Sofia ang sarili sa braso at nang masaktan siya ay kinakagat na lamang ni Sofia ang labi dahil totoo nga na nasa harapan niya si Jaren. Bawal bang tumanggi? Bawal. Kaya tara na. Tsaka heto, kunin mo. Nagulat si Sofia nang iabot sa kanyang bulaklak. Iyon ang unang beses na nakatanggap siya ng bulaklak kaya hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Salamat? Ang batugan mo talaga. Tara na, Sofia. Sayang ang pagkain sa jeep. Teka, jeep? Mabilis na lumabas ng bahay si Sofia at nalaglag ang kanyang panga nang makita ang itsura ng jeep na nakaparada sa harap ng bahay niya. May munting lamesa sa loob at may mga dekorasyon pa. Anong ginawa mo sa jeep mo? Sinira mo? OA mo naman. Nilagyan ko na ng lamesa. Huminga ng malalim si Sofia. Sige, teka lang, magbibihis lang ako. Hindi na nakaangal pa si Jaren nang mabilis na tumakbo si Sofia papasok ng bahay. Nang makapasok ay hindi na napigilan ni Sofia na mapatili habang tumatalon-talon. Sobrang lakas ng tibok ng kanyang puso na tila ay may mga paru-paro na nagwawala sa kanyang tiyan. Natigilan lamang si Sofia nang sumilip si Jaren sa bintana. Akala ko ba magbibihis ka? Hoy! Walang sisilip! Mabilis na sinara ni Sofia ang kortina. Tawang-tawa naman na lumayo si Jaren. Napangiti siya nang maalala ang reaksyon ni Sofia. Pinakiramdaman niya ang kanyang sarili. Parehong-pareho ang pakiramdam niya noong una niyang makilala noon si Colette kaso ang kakaibahan. May kasama itong spark sa loob. Napasandal si Jaren sa dingding tsaka huminga ng malalim. Gusto ko na ata siya pero paano ko aamin sa kanya? Mahinang bulong sa sarili ni Jaren. Samantala, mabilis na nagtungo si Sofia sa kanyang kwarto para magbihis. Kinuha niya ang isang red dress na nasa kanyang cabinet saka ito isinuot. Tiningnan niya ang sarili sa salamin. Matagal nang nakatago sa cabinet niya ang damit na iyon. Hindi niya akalain na masusuot niya iyon at kasama pa si Jaren. Kitang-kita ang hugis ng katawan ni Sofia sa damit na iyon. Lumabas din ang kaputian ni Sofia na lalong nakapagpakinang sa damit nito. Pinusod ni Sofia ang kanyang buhok, tsaka naglagay ng konting makeup bago lumabas ng silid. Tumitibok ng mabilis ang kanyang dibdib. Si Jaren lang naman ang makakakita sa kanya sa ganoong ayos pero bakit kinakabahan siya? Nang makarating sa pintuan ay muling inayos ni Sofia ang kanyang dress. Pagbukas niya ng pinto ay bumungad sa kanya ang nakangising mukha ni Jaren. Dumoble ang tibok ng kanyang puso nang mapansin na pinagmasdan siya ni Jaren. Nagiinit ang kanyang mukha kaya naman umiwas siya ng tingin. Nagmukha kang tao sa suot mo ah. Napalingon si Sofia kay Jaren na nakangisi na. Sumama ang tingin niya rito. Hiyang-hiya naman ako sa pagkatao mo ah. Huwag na lang kaya ako sumama sa'yo. Naiinis na tugon ni Sofia. Buong akala niya ay pupuriin siya ni Jaren. Biro lang. Ito naman. Pikon agad eh. Oo na. Maganda ka na. Bakit parang napipilitan ka? Bakit mo alam? Ay, hindi oh. Hindi na talaga ako sasama sa'yo, Jaren. Biro lang kasi. Masyado mo namang sineseryoso yung mga sinasabi ko. Oo na, Sofia. Napakaganda mo. Iyang damit mo, iyang ayos mo, sobrang ganda.
Hindi na nga kita nakilala eh. Alam mo, mas gumanda ka lalo sa ayos mo na iyan. Natahimik si Sofia sa sinabi ni Jaren. Nakaramdam siya ng kilig sa katawan niya. Akmang magsasalita na sana siya nang unahan siya ni Jaren. Yan ang gusto mong sabihin ko? Grabe ka ha. Napasimangot si Sofia. Otomatikong nawala ang kilig ni Sofia. Akmang tatalikod na sana siya nang yakapin siya sa likod ni Jaren. Napasinghap siya nang maamoy ang pabango nito. Nagbibiro lang naman ako. Masyado kang pikon. Hindi makapagsalita ng maayos si Sofia. Nangingibabaw ang tibok ng puso niya. Tumikim si Sofia tsaka mahinang itinulak si Jaren. Nung makawala siya sa yakap nito, ay tsaka lamang siya nakahinga ng maluwag. Panigurado kong tumagal pa iyon ay baka lumabas na ang puso niya. Tara na, umalis na tayo. Nagugutom na rin kaya ako no? Sabi ni Sofia. This way, my love. Saglit na natigilan si Sofia sa huling sinabi ni Jaren. Muli siyang tumikim at inirapan si Jaren upang maitago ang pamumula ng kanyang pisngi. Paglapit ni Sofia sa jeep ay umawang ang kanyang labi sa itsura nito. Mas maganda at mailaw ito sa malapit. Maayos ang pagkakapwesto ng maliit na lamesa at bawat sulok ng jeep ay may mga bulaklak. Iyong upuan ng jeep ay binalot pa ng puting tela. Nagulat si Sofia nang pumasok si Jaren sa jeep. Tara na. Sabi ni Jaren, hindi mo man lang ako hahawakan para makapasok? Hindi ka man lang gentleman. Nakasimangot na sabi ni Sofia. Hinawakan ni Sofia ang railing ng jeep at akmang papasok na nang hawakan ni Jaren ang kanyang baywang tsaka lumapit palapit sa katawan ng binata. Nahigit ni Sofia ang kanyang hininga dahil sa sobrang lapit nila sa isa't isa. Hindi rin nakalampas sa paningin ni Sofia ang pagtingin ni Jaren sa kanyang labi. Napalunok si Sofia tsaka mahinang itinulak si Jaren. Umupo sila sa upuan ng jeep tsaka umusog na lamang papunta sa may lamesa. Sino magdadrive pala kung nandito ka? Nagtatakang tanong ni Sofia. Hindi pa man natatapos ang sasabihin ni Sofia nang may pumasok na lalaki sa driver's seat tsaka isinara ang munting kortina at nahumaharang sa kanila at sa driver. Sino yun? Gulat na tanong ni Sofia nang umandar na ang jeep. Kumalma ka. Kinokay yan para mag-drive sa atin. Sa ngayon, kumain na tayo kasi nagugutom na ako. Inalis ni Jaren ang nakatakip sa kanyang pagkain. Halos maglaway si Sofia sa mga nakahandang pagkain. Eat well, my love. Sabi ni Jaren pero ibinulong niya lamang ang huling sinabi nito. Habang masiglang kumakain si Sofia ay nakatitig lamang si Jaren sa dalaga. Hindi niya maiwasang matuwa sa tuwing naalala niya ang unang pagkikita nila ni Sofia. Hindi rin akalain ni Jaren na darating ang araw na magiging magkaibigan sila at ngayon nga ay higit pa sa kaibigan ang nararamdaman niya. Ngunit may kaunting takot pa rin si Jaren. Paano na lamang kung malaman ni Sofia ang totoong pagkatao niya? Matanggap ba siya nito? Samantala si Sofia naman ay nakayuko lamang at hindi nakikipagsabayan sa malalalim na titig ni Jaren. Hindi niya matukoy sa sarili kung bakit ganon ang nararamdaman niya pero bakit ganon ay gustong gusto niya ang pakiramdam na iyon. Saktong pagdating nila sa tabi ng dagat ay natapos na rin ang pagkain ni Sofia. Nauna nang bumaba si Jaren at sumunod naman si Sofia na inalalaya ni Jaren. Naglakad sila palapit sa dagat at ramdam ni Sofia ang lamig na dulot ng hangin nito sa kanyang katawan. Tahimik lamang silang dalaga habang naglalakad hanggang sa magsalita si Sofia. Nung nabubuhay pa si Mama, madalas din kami tumambay sa tabi ng dagat. Pinapanood namin ang alon at mga bituin. Siyempre noon, hindi pa namin inaaraw-araw pero nung namatay ang papa ko, araw-araw na kaming nasa tabi ng dagat. Hinihintay ang pagkabalik niya. Ano ba nangyari sa papa mo? Seaman ng papa ko. May rest house kami noon sa isa sa mga resort sa probinsya namin. Maganda ang buhay namin kaso nga lang. Nagkaroon ng balita na namatay daw si papa. Tiningnan ni Jaren si Sofia. Nakatitig lamang ito sa dagat. Lumapit si Jaren kay Sofia tsaka inakbayan ito. Medyo natigilan si Sofia pero hinayaan niya na lamang ang lalaki. Sorry sa nangyari. Ani Jaren, mahinang tumawa si Sofia pero punong-puno ito ng sakit. Bakit ka nagsasorry? Hindi naman talaga namatay si Papa. Ano ibig mong sabihin? Alibay lamang yun ni Papa para makasama niya yung foreigner na babae na nakasama niya sa barko. Ayos lang sana kaso nagsinungaling si Papa eh. Hindi pa namin malalaman ang totoo kung hindi sinabi ng isa niyang katrabaho. Lumingon si Sofia kay Jaren. Alam mo, sabi ko noon, hindi ako magkakaroon ng kaibigan o kasintahan na katulad ni Papa. Sinungaling. Ayos lang naman sana kung nagpakatotoo si Papa.
Huminga ng malalim si Sofia. Muli siyang tumingin sa dagat. Kaso hindi. Nagsinungaling siya. Ang malala pa dahil doon, nagpakamatay si Mama. Tanging ang bracelet na lamang na binigay sa akin ni Mama ang naiwan kong alaala sa kanya. Natahimik si Jaren sa sinabi ni Sofia. Natamaan siya sa sinabi ng dalaga patungkol sa pagsisinungaling. Hindi niya naman talaga intensyon na magsinungaling patungkol sa totoong katauhan niya. Huminga siya ng malalim, tsaka pinaharap sa kanya si Sofia. Sofia, may sasabihin ako sa'yo. Balak niya nang aminin ang totoo sa dalaga. Ano yun? Nagtatakang tanong ni Sofia. Ang totoo niyan ay Natigilan silang dalawa nang tumunog ang cellphone ni Jaren. Hindi sana ito sasagutin ni Jaren nang senyasan ni Sofia si Jaren. Sagutin mo na, mukhang importante. Wala nang nagawa ang binata kung hindi ang sagutin ng tawag. Senyasan niya si Sofia na lalayo lang saglit na agad namang tinanguan ni Sofia. Nang makalayo na, ay agad na nagsalita si Jaren. ano yun, Mama? Nasaan ka, Jaren? Hinahanap kita sa kwarto mo pero wala ka? Alam mo ba kung ano ang nangyayari sa kumpanya ngayon, ha? Anong ibig sabihin? Tsaka kasama ko si Sofia. Ayan! Yang babaeng yan. Yan ang dahilan bakit nagkakagulo sa kumpanya ngayon. Sabihin mo na lang kung ano ang nangyari. Tinawagan ako ni Colette. Sabi niya sa akin ay chinek niya ang ating financial status, Jaren. Maayos naman sana. Noong una. Pero nakita ni Colette na may nawawalang 500 million sa pera ng kumpanya. Ano? Ma, paano nangyari yun? Ninako na naman ba ni Colette? Hindi. Ayon kay Colette, si Sofia ang pinakapahandle niya patungkol sa pag-monitor ng pagpapalabas-pasok ng pera sa kumpanya. Siyang nagnakaw, Jaren. Mahinang tumawa si Jaren. Humigpit ang hawak niya sa telepono. Hindi yun magagawa ni Sofia, Ma. Kilala ko si Sofia. Nababaliw ko na ba talaga, anak? Naloko ka na ng babaeng yan. Kayo ang naloko, Ma. May history ng pagnanakaw sa kumpanya si Colette. Paano ko siya talaga? Ma, hayaan mo na lang ako mag-imbestiga kung ano ang totoo. May kasalanan pa pero sasabihin ko sa iyo, hindi si Sofia ang may gawa. Pagkatapos iyon sabihin ni Jaren ay ibinaba niya na ang telepono. Napahilamos siya sa mukha. Pagtingin niya kay Sofia ay hindi niya na nga napigilan na takbuhin ng dalaga. Hinawakan nito ang pisngi ni Sofia tsaka hinalikan sa labi. Nalaki ang mata ni Sofia. Hindi siya agad nakagalaw sa kanyang pwesto. Nang humiwalay si Jaren sa halik ay hinawakan niya ang dalaga sa kamay. Umuwi na tayo, Sofia. Sabi ni Jaren. Nagulat si Sofia nang mauna na si Jaren sa paglalakad. Hindi man lang hinawakan ang kaniyang kamay. Napahawak si Sofia sa kanyang labi at nangunot ang noo. Ramdam niya na may mali kay Jaren kaya naman hindi niya naiwasang magtaka kung sino ang tumawag. Naglakad na si Sofia palapit kay Jaren. Pagpasok nila sa jeep ay tahimik lamang silang bumabiyahe. Nagpatugtog pa iyong driver nila ng love song na lalong nag-awkward sa sitwasyon. Pagdating sa bahay ni Sofia ay magsasalita pa sana ang dalaga nang lumapit na si Jaren sa unahan ng jeep at agad na humarurot paalis. Kumirot ang dibdib ng dalaga. Hindi niya maintindihan kung bakit biglang nagbago ang mood ni Jaren. Maayos naman sila kanina. Hinimas niya na lamang ang kanyang dibdib upang maibsan ang sakit pero hindi niya namalayan na napaluha na pala siya. Mahina siyang tumawa. Bakit ba ako umiiyak? Parang ewan naman oh. Ano naman kung ginanon ako ni Jaren? Sabi niya sa sarili. Napailing na lamang siya tsaka pumasok sa kanyang bahay. Samantala, napahilamos na lamang sa mukha si Jaren. Hindi niya intensyon na gawin iyon sa dalaga pero masyado nang occupied ang utak niya sa problema ng kumpanya. Gusto niyang bumalik sa bahay ni Sofia pero iniling niya na lamang ang kanyang ulo. Pagdating niya sa kanyang bahay ay naabutan niya si Colette at ang kanyang ina na si Jolie. Agad siyang nilapitan ni Colette. Jaren, alam mo bang may nawawala? Sabihin mo sa akin, para saan mo na naman gagamitin yung ninakaw mo, Colette? Para saan? Galit na tugon ni Jaren, tsaka hinawakan sa braso si Colette. Jaren, anong pinagsasabi mo? Sagot ng dalaga habang nakangiwi. Pilit niyang inaalis ang kapit ni Jaren sa kanya. Anak, ano yan? Pitawan mo nga si Colette. Samit ni Jolie. Hinila niya si Colette paalis kay Jaren. Mahinang tumawa ang binata. Ma, wag na kayo magpaniwala sa babaeng yan. Siya ang nagnakaw ng pera, hindi si Sofia. Ano bang pinagsasabi mo, Jaren? Hindi ako nagnakaw.
Tsaka bakit mo ba pinagtatanggol ang babaeng yun? Sagot ni Colette. Hindi ka nagnakaw? Yan din ang narinig ko noong ninakaw mo yung 80 million sa kumpanya. Tapos ngayon, uulitin mo na naman? Jaren anak, hindi si Colette. Ma, naloko ka na talaga ng babaeng yan. Hindi si Sofia ang may gawa. Pagpipilit ni Jaren. Malaki ang tiwala ni Jaren kay Sofia at alam niyang hindi ito gagawin ni Sofia. Anak, ang pangalan ni Sofia ang nakalagay dito. Siyang nag-withdraw ng pera. Ito. Binigay ni Jolie ang papeles kay Jaren. Mahinang tumawa ang binata. Napasinghap si Colette at si Jolie nang punitin ito ng binata. Hindi ito totoo. Hindi ito gagawin ni Sofia. Bakit ba ang laki ng tiwala mo kay Sofia, Jaren? Ano mo ba siya? Jaren, kaibigan mo ko. Ex-girlfriend mo rin ako. Ako dapat ang pinagkakatiwalaan mo. Ex-girlfriend? Wala akong ex-girlfriend na magnanakaw. Minsan na kita pinagkatiwalaan, Colette. Sagutin mo yung tanong ko. Anong meron kay Sofia at malaki ang tiwala mo sa kanya? Mahal mo ba siya, ha? Oo! Natahimik ang lahat. Sa sigaw ni Jaren, umiigting na ang panga nito. Agad siyang hinawakan ni Jolie sa braso para pakalmahin habang nanatili ang tingin ni Jaren kay Colette. Gusto ko siya. Hindi. Mahal ko siya. Kilala ko si Sofia. Hindi siya gagawa ng bagay na gaya ng ginawa mo. Pero ginawa na niya, hindi ba? Nagnakaw na siya. Tandaan mo ito, Colette. Kapag napatunayan kong hindi si Sofia at ikaw ang nagnakaw ng pera, magpaalam ka na sa trabaho mo. Pati na rin sa karir mo dahil wala nang ibang kumpanyang tatanggap sa'yo. Hindi mo pwede gawin yan. Bakit? Natatakot ka ba? Kung hindi ikaw ang nagnakaw, ayos lang sa iyo na mag-imbestiga. Hintayin mo lang, Colette. Tinignan ni Jaren ang kanyang ina, tsaka mahinang kinuha ang braso niya. Dire-diretso itong naglakad papasok sa kanyang kwarto. Nang makapasok na si Jaren, ay napahilamos siya sa mukha. Alam niya sa sarili na matatagalan ang investigasyon na iyon lalo na at ang pangalan ng nag-withdraw na nakalagay doon ay Sofia Narcisa. 2 linggo ang lumipas. Ay hindi na nagparamdam si Jaren kay Sofia. Araw-araw na inaabangan ni Sofia ang jeep ng lalaki sa harap ng kanyang bahay pero walang dumadating. Magmula noong gabing iyon ay hindi na niya muling nakita si Jaren. Inaamin ni Sofia na nangungulila siya sa presensya nito lalo na at napagtanto niya na rin na mahal niya ang lalaki. Pagkatapos ng ilang beses na pag-google tungkol sa love signs ay nalaman nga ni Sofia na mahal niya si Jaren. Kaso nga lang, hindi na nagparamdam ang lalaki. Sa 2 linggo rin na iyon ay naririnig ni Sofia ang kanyang pangalan na pinag-uusapan. Tinatawag pa siyang magnanakaw sa hindi malamang dahilan. Binaliwala na lamang iyon ni Sofia dahil alam niya naman sa sarili na hindi siya magnanakaw. Si Colette naman ay hindi siya o hindi niya na rin makita madalas sa department nila. Nahahalata niya rin na balisa ito lagi at sa tuwing napapatingin sa kanya ay sinasamaan siya nito ng tingin. Takang-taka naman si Sofia dahil wala naman siyang ginagawa sa dalaga. Isang gabi, kakatapos lamang ni Sofia sa trabaho. 6:00 na ng gabi at handa na siya umalis nang pumasok si Colette. Nagulat siya nang lagyan ng mga papeles ang kanyang lamesa. Colette, ano yan? Out ko na. Hindi ko na kailangan yan. Bukas naman. Sabi ni Sofia. Hindi ka alis. Kailangan mong tapusin yan ngayon. Teka nga lang. Ano ba talagang problema mo? Nagtatrabaho lang naman ako ng maayos pero parang ang init ng ulo mo sa akin. Wala naman akong ginagawa sa iyo Mahinang tumawa si Colette. Meron kang ginagawa, Sofia. Inagaw mo yung taong mahal ko. Agaw? Wala akong inagaw sa'yo. Wala. Yun ang alam mo. May inagaw ka sa akin, Sofia. Isang importanteng lalaki na lahat ay gagawin para sa'yo. Akala mo ba nakapasok ka dahil sa kakayahan mo? Hindi. Anong ibig mong sabihin? Pinapasok ka niya, Sofia. Siya ang pumili sa'yo na maging financial staff kasi mahal ka niya. Ang galing ano? Yung dapat na karapat-dapat sa posisyon na to, napunta lang sa walang kwentang katulad mo. Napaigting ang panga ni Sofia sa kanyang narinig. Ikinuyom niya ang kanyang kamao upang pigilan ng sarili na masaktan si Colette. Kahit takang-taka na siya, kung sino ang tinutukoy ni Colette ay hindi niya pa rin ito pinahahalata. Eh di ang swerte ko pala kasi minahal ako ng taong mahal mo. Kawawa ka naman. Naghahabol sa hindi ka gusto. Bawiin mo yan. Hindi ko babawiin kasi totoo. Alam mo, Colette, pagod na ako sa'yo. Magre-resign na ako.
Napasinghap si Colette sa sinabi ni Sofia. Hindi na hinintay ng dalaga na makapagsalita si Colette dahil nilagpasan niya na ito. Paglabas niya ng kumpanya ay hindi na napigilan ni Sofia na mapapapadyak sa inis. Maghahanap na naman kasi siya ng trabaho. Ayos na sana ang pinagtatrabahuan niya kung hindi lang sa financial manager niya. Nagsimula ng maglakad si Sofia nang mapansin niya sa hindi kalayuan ang isang kotse na paparating. Agad siyang nagtago sa pag-aakala na baka masamang tao ito pero nagulat si Sofia sa taong lumabas. Walang iba kung hindi si Jaren. Samantala, galit na bumiyahe si Jaren papunta sa kanyang kumpanya, dala-dala ang mga ebidensya na si Colette ang totoong nagnakaw. Kasama rin niya ang kanyang ina na si Jolie. Pagdating sa kumpanya, ay agad na lumabas si Jaren at si Jolie. Dire-diretso silang pumasok sa kumpanya. Lingid sa kaalaman nila na nakasunod pala sa kanila si Sofia. Nagtaka kasi si Sofia kung bakit kasama ni Jaren si Jolie na sa pagkakaalam niya ay ina ng CEO. Dahan-dahan lamang siya sa paglalakad hanggang sa makapasok ang mga ito sa elevator. Nang makita ni Sofia ang floor na hinintuan ng elevator ay agad siyang sumakay sa elevator at nagtungo sa floor na ito. Pagdating sa 4th floor, ay agad na naging pamilyar kay Sofia ang itsura. Ito ang floor kung saan siya dinala noon ni Jaren. Nakita niya rin si Jaren at Jolie na pumasok. Mabilis na nagtungo si Sofia sa pinto tsaka idinikit ang tainga rito. Sa kabilang banda, pagkapasok ni Jaren sa kanyang opisina ay naabutan niya roon si Colette na nakayuko at nanginginig. Ibinato ni Jaren ang papeles sa mukha nito. Ipaliwanag mo sa akin ang mga yan, Colette. Nagnakaw ka na naman. Ang kapal ng mukha mo. Nanggagalaiti sa galit na sabi ni Jaren. Tinanggap kita noon dito sa kumpanya ko. Kahit alam kong ninanakawan mo lang kami tapos uulitin mo na naman. Tapos isisisi mo pa sa babaeng walang amalay-malay sa nangyari? Isisisi mo pa ay Sofia? Saan ka ba nakakuha ng kakapalan ng mukha ha? Pag-angat ng tingin ni Colette, ay sumalubong sa kanya ang umiiyak nitong mukha. Kung noon ay agad na nanlalambot ang puso ni Jaren, pero iba na ngayon. Punong-puno ng galit ang nararamdaman niya habang nakatitig sa itsura nito. Kasi mahal pa kita, Jaren. Malakas na tumawa si Jaren pero agad ding huminto. Mahal mo ko? Kung mahal mo ko, hindi mo na nakawan ang kumpanya ko. Anong ginawa mo sa pera ha? Wala akong ginawa. Paano ko naman yun ibalik kapag bumalik ka na sa akin? Bakit ko kay Sofia ipinangalan? Kasi mahal mo siya, Jaren. Dapat ako yun eh. Dapat ako yung mahal mo. Jaren, ako dapat eh. Alam mo, Colette, naaawa ko sa'yo. Hindi na kita mamahalin. Tapos na tayo. Wala na. Hindi na may babalik yun. May mahal na akong iba. Ano bang nagustuhan mo kay Sofia na wala sa akin, Jaren? Ano bang mayroon sa kanya na wala ko? Kasi siya si Sofia. Ang katangian niya. Lahat iyon ay si Sofia. Totoo siya at mahal ko siya. Wala kang magagawa kung mahal ko siya. Kasi magkaiba kayo. At kahit kailan, hinding-hindi ka magiging siya. Kaya pala. Mahinang tumawa si Colette. Punong-puno ng sakit ang boses nito. Kaya pala noong una pa lang. Tinanggap mo na siya sa kumpanya kahit wala naman siyang kapasidad na maging financial staff. Nagsisi ba ako? Hindi. Kasi alam kong kaya niya. Pero yung pagiging boyfriend mo, iyon ang pinagsisisihan ko. Wala na, Colette. Tama na. Hindi na kita mapapatawad pa. Tigilan mo na si Sofia dahil wala siyang alam sa sitwasyon nating dalawa. At wala ka rin dapat pakialam sa kung anong mayroong kaming dalawa. Pagkatapos iyon sabihin ni Jaren ay tumalikod ito kay Colette. Kinuha ni Jaren ang kanyang tseke tsaka nagsulat ng 50,000 doon. Itinapon niya ito sa mismong mukha ni Colette. Ayan. Sapat na siguro para mamuhay ka ng matiwasay, di ba? Dahil wala ka na ma-apply na trabaho sa kumpanya. Jaren, maawa ka naman oh. Ibabalik ko na ang pera. Pasalamat ka nga hindi kita ipinakulong. Ibalik mo ang pera o mabubulo ka sa kulungan. Seryosong sabi ni Jaren. Sa kabilang banda, nakaawang ang bibig ni Sofia sa kanyang mga nalaman. Napagtanto niya na kung sino ang tinutukoy ni Colette na mahal nito. Na naging tulay niya para maging financial staff. Walang iba kung hindi si Jaren. Hindi matukoy ni Sofia kung ano ba dapat ang maramdaman. Masaya ba? Galit? Hindi niya alam. Nang marinig ang pagtunog ng seradura ay agad nang tumakbo si Sofia papasok sa elevator. Kaso nga lang, hindi pa na isasara ang elevator ay nakita siya ni Jaren. Nalaki ang mata ni Jaren at sinubukang habulin si Sofia. Kaso naisara na ang elevator. Doon tuluyang napaiyak si Sofia.
Napagtanto niya na nagsinungaling din pala sa kanya ang taong mahal niya katulad ng kanyang ginawa ng ama. Paglabas ni Sofia sa elevator ay nagulat siya nang makita si Jaren na nag-aabang sa kanya. Tiningnan niya lang ito ng masama tsaka akmang lalagpasan na ito nang hawakan siya ni Jaren sa kamay. Hindi pa nakakapagsalita si Jaren nang sampalin siya ni Sofia. Sinungaling ka, Jaren. Narinig ko lahat. Ikaw pala ang may-ari ng kumpanyang to tapos nagpanggap ka pang security guard? Para saan? Para pagmukhain akong tanga? Tsaka wow! Sobrang galing mo magpanggap na masaya noong natanggap ako. Pero ikaw lang din naman palang may gawa. Hindi pala talaga ako qualified sa posisyon pero pinili mo ko. Pakiramdam ko tuloy, dinaya ako eh. Sofia, Ano? Narinig ko lahat, Jaren. pati rin ba yung pagsabi ko ng mahal kita? Napaatras si Sofia sa sinabi ng binata. Hindi niya akalain na sasabihin iyon ng lalaki. Naisingit mo pa talaga yan ah. Oo, kasi mahal kita, Sofia. Alam ko na kung bakit ginawa ko ang lahat ng iyon. Kasi mahal kita. Noong unang araw pa lang na pinaglalabanan na iyong piso. Pakiramdam ko noon, gusto na kita. Kakaiba ka at hindi mo ko nabibigo na pasayahin. Araw-araw, mahal kita, Sofia. Mahal mo ko pero nagsinungaling ka. Aaminin ko naman talaga sa'yo. Nung nagdagat tayo, kaso nga lang, nagkaroon ng problema. May pera na nakakaw sa kumpanya at sa iyo isinisisi. Iyon ang dahilan kung bakit wala akong nagawa ng 2 linggo dahil doon. Gusto kong linisin ang pangalan mo. Sana sinabi mo sa akin para may alam ako. Hindi yung ganito na magugulat na lang ako sa malalaman ko. Alam mo, Jaren, itigil mo na natin to. Ayoko na. Pero wala pa naman tayo Ititigil agad? Ibig kong sabihin, itong bagay na meron tayo. Pagkakaibigan man o ano, itigil na muna natin. Lalo na, magre-resign na rin naman ako. Hindi mo pwedeng gawin yun. Bakit hindi? Kasi marami kang pipirmahan. Hindi na lang ako magre-resign. Hindi na lang ako magpapakita hanggat sa kayo na mismo ang tumanggal sa akin. Hindi mo rin pwedeng gawin yun. At bakit? Kasi hahabol-habulin kita. Ganyan kita kamahal. Itigil mo na nga yan, Jaren. Hindi ako nakikipagbiruan sa'yo. Hindi rin naman ako Seryoso ako sa pagsabi na mahal kita. Ikaw ba? Mahal mo rin ba ako? Hindi. Hindi kita mamahalin. Sinamaan ng tingin ni Sofia si Jaren tsaka naglakad na paglagpas dito. Pero hindi pa man nakakalayo si Sofia nang yakapin siya ni Jaren mula sa likuran. Otomatikong nagwala ang dibdib niya. Lahat ay gagawin ko para mahalin mo ako, Sofia. Maghihintay ako para sa'yo. Natahimik si Sofia. Kaunti na lamang ay ibibigay na siya pero pinalakas niya ang sarili niya. Nang humiwalay si Jaren ay nagpatuloy lamang si Sofia sa paglalakad hanggang sa may humintong tricycle sa harapan niya. Hindi na napigilan ni Sofia ang natumili ng makasakay sa tricycle. Hindi niya rin kasi maiwasang kiligin sa sinabi ng binata. Sa kabilang banda, gumaan ang loob ni Jaren. Nasabi niya na ang totoo kay Sofia at alam niya na rin ang susunod niyang magiging aksyon. Kinabukasan, nagising si Sofia sa malamyos na tinig sa labas ng kanyang bahay. Inaantok siyang sumilip sa bintana at halos manlaki ang kanyang mata nang makita si Jaren na nagigitara sa labas. Agad na nataranta si Sofia at mabilis na inayos ang sarili. Pagkatapos ay lumabas siya na may dalang hanger. Anong ginagawa mo rito sa bahay ko? Gusto mo bang ihampas ko sa iyo itong hanger na dala ko? Inis na sabi ni Sofia. Pilit niyang itinatago ang kilig na nararamdaman. Eto na naman. Hinaharana lang naman kita Ang aga-aga hinaharana mo ko. Hindi ba dapat gabi yan? Bala kitang hihain ng date sa gabi. Kaya inumaga ko na lang. Ay, wala na. Nasabi ko na. Ngumisi ng mapanlaro si Jaren. Nadadala na si Sofia sa ngiti ng lalaki pero tumikim siya tsaka sinamaan ng tingin si Jaren. Bakit mo ba ito ginagawa, Jaren? Alin? Nagtatakang tanong ng lalaki. Heto, naliligaw ka ba? Hindi pa ba halata? Napalanok si Sofia tsaka huminga ng malalim. Pwes, hindi pwede. Bakit ka namumula? Agad na nanlaki ang mata ni Sofia. Kumaripas siya ng takbo papasok sa bahay tsaka tiningnan ng sarili sa salamin. Tila umusok ang ilong niya sa inis nang makita na nasa normal na kulay naman ang mukha niya. Paglabas niya ay nakita niya humahalakhak sa tawa si Jaren. Binato niya ng hanger si Jaren pero nakailag ang binata. Nagulat si Sofia nang takbuhin siya ni Jaren at niyakap ito.
Nawalan sila ng balanse. Kaya naman natumba sila sa sahig pero hindi inaasahan na magdidikit ang kanilang mga labi. Nalaki ang mga mata nilang dalawa. Agad na tumayo si Jaren tsaka inalalayan si Sofia. Kinuha mo ang kiss ko? Sabi ni Jaren. Napaawang ang bibig ni Sofia sa gulat. Ang kapal naman ng mukha mo. In fairness, malambot ang labi mo. Nakangising dagdag ni Jaren. Alam mo Jaren, may kasalanan ka pa rin sa akin. Baka nakakalimutan mo. Napangoso si Jaren sa narinig. Nagulat na lamang si Sofia nang lumuhod ang binata sa kanyang harapan. Sorry na. Hindi na ako ulit magsisinungaling sa iyo. Pasensya na kung ginawa ko iyon. Patawarin mo na ako. Nakangusong sabi ni Jaren. Pinalaki pa ng binata ang mata nito. Napakurap-kurap sa gulat si Sofia. Sobrang lakas ng tibok ng puso niya. Umiwas siya ng tingin tsaka huminga ng malalim. Sige na, pinapatawad na kita. Sambit ni Sofia. Malawak ang ngiti na tumayo si Jaren. Nagulat si Sofia nang hawakan ni Jaren ang kamay niya tsaka hilikan nito. Natulala si Sofia dahil doon. Eto naman oh. Simpleng halik lang. Kinakabahan na. Natatawang sabi ni Jaren. Natauhan ni si Sofia at saka sinamaan siya ng tingin. Hinila nito ang kamay niya sa hawak ni Jaren. Ano pa bang kailangan mo? Naiirita na sabi ni Sofia. Pwede ba kitang ligawan? Direktang tanong ni Jaren. Napaatras sa gulat si Sofia. Tinaasan niya pa ng isang kilay ang lalaki. Seryoso na itong nakatitig sa kanya. Sigurado ka ba? Tanong niya. Mukha ba ako nagbibiro? Seryoso ko, Sofia. Gusto ko tang ligawan. Gusto ko maging akin ka. Paano kung hindi ako pumayag? Tanong ni Sofia. Eh di liligawan pa rin kita. Gagawin ko lahat para mapasakin ka. Kinagat niya ang ibabang labi nang marinig iyon. Huminga ng malalim si Sofia upang pakalmahin ang kanyang dibdib. Nilingon niya si Jaren. Sige na nga, pwede ka na maligaw. Bakit parang napipilitan? Bakit mo alam? Tinaas ni Jaren ang isang kilay. Akin ang linya na yan ah. Malakas na lamang na tumawa si Sofia. Sa kabilang banda, hindi na rin mapigilan ni Jaren na makipagsabayan sa tawa ni Sofia. Bawat ngiti ni Sofia ay nagpapakabog sa dibdib niya. Ipinangako ni Jaren sa sarili na gagawin niyang lahat para lamang makamit ang matamis na oo ng dalaga. Sa mga lumipas na araw, ay walang araw na hindi pinaparamdam ni Jaren na mahal niya si Sofia. Hindi na rin nag-resign si Sofia sa trabaho dahil na rin naging sekretarya na siya ni Jaren. Bawat araw ay hatid sundo ni Jaren si Sofia. Nilulutuan niya ito ng pagkain at kung may hindi man pagkakaintindihan ay agad din nilang inaayos. Pinakilala rin ni Jaren si Sofia sa kanyang ina na si Jolie, habang dinala naman ni Sofia si Jaren sa puntod ng ina. Naging maayos ang pagliligaw ni Jaren. Umabot ito ng halos kalahating taon. Bawat araw ay lalong tumitibay ang pagmamahala ni Jaren sa dalaga. Sa kabilang banda, lumalim naman ang nararamdaman ni Sofia bawat araw. Alam niya sa sarili na handa na siyang makipagrelasyon kay Jaren. Tiningnan ni Sofia ang sarili sa salamin. Handa na siyang ibigay ang matamis niyang oo. Naghihintay si Sofia sa labas ng kanyang bahay. Hindi mapakali si Sofia at malakas din ang tibok ng puso dahil sa kanyang gagawin. Hindi nagtagal ay pumarada na siya. Sa kanyang harapan, ang sasakyan ni Jaren. Agad na lumabas si Jaren sa sasakyan at napangiti na lamang si Sofia nang makita ang dalang bulaklak ng binata. Araw-araw, sa tuwing sinusundo ni Jaren si Sofia ay hindi ito nakakalimutan ng bulaklak. Inaamoy ito ni Sofia tsaka pumasok ng sasakyan. Saan tayo ngayon? Tanong ni Jaren. Nilagay ni Sofia ang bulaklak sa backseat tsaka nilingon si Jaren. Gusto ko lang ng road trip kaya kahit saan mo ako dalhin. Ayos lang. Kahit saan? Eh di kahit sa... Nilingon ni Jaren si Sofia na nakangisi ng malawak. Nangunot ang noo ni Sofia pero nalaki rin agad ang mata ng mapagtanto ang sinasabi ni Sofia. Hinampas niya ang malakas si Jaren sa braso. Paliw hindi, ang bastos ng bunganga mo. Biro lang. Sakit na ba ng hampas mo? Nakangusong tugon ni Jaren. Pinaandar na nito ang kotse habang nakatingin naman si Sofia sa bintana. Pinapractice niya na sa utak ang sasabihin niya. Buong biyahe ay hindi mapakali si Sofia. Naghahanap lang siya ng tiyempo para sabihin kay Jaren ang matamis niyang oo. Kinakabahan siya sa magiging reaksyon ng binata. Ilang minuto pa, ang lumipas ay nagulat na lamang si Sofia dahil huminto ang sasakyan. Pagtingin niya sa bintana ay natrap na pala sila sa traffic. Maalas naman oh. Traffic pa. Sambit ni Jaren. Nilingon ni Jaren si Sofia. Kumusta ka naman dyan? Hindi ka ba nagugutom?
Nilingon ni Sofia si Jaren tsaka umiling. Busog pa naman ako. Mabuti naman. Ayoko naman na nagugutom ang mahal ko. Nakangiting sabi ni Jaren. Hinawakan pa nito ang kamay ni Sofia. Mahinang tumawa si Sofia tsaka huminga ng malalim. Napansin naman ni Jaren ang pagiging balisa ni Sofia kaya naman hinawakan niya ang pisngi nito tsaka pinaharap sa kanya. Bakit parang balisa ka? Ayos ka lang ba? Nag-aalala ang tanong ni Sofia. Ano kasi Jaren? Ano? Sabi mo sa akin. Nakagat ni Sofia ang kanyang ibabang labi tsaka tumikim. Kasi may sasabihin ako. Ano nga yun? Sige na, sabihin mo na. Pinaglaruan ni Sofia ang kanyang mga daliri. Naisip ko kasi na Na? kumunot ang noo ni Jaren. Takang-taka na rin si Jaren sa sasabihin ni Sofia. Muling huminga ng malalim si Sofia tsaka tinitigan si Jaren. Jaren, gusto ko lang sanang sabihin na tumigil ka na sa panliligaw. Umawang ang labi ni Jaren sa narinig. Napakurap-kurap siya. Mahina siyang tumawa. Ito naman oh. Nagawa pa Seryoso ko. Tumigil ka na Jaren. Napahilamos sa mukha si Jaren. Bakit? May nagawa ba akong mali? Wala. Wala naman pala. Pero bakit pinahinto mo na akong manligaw? Nasaktan ba kita? Kasi pinapatigil na kita kasi boyfriend na kita Jaren. Iyon naman pala pero Natigilan si Jaren nang maproseso ang sinabi ni Sofia. Nanlaki ang kanyang mata. ano yun? Hinawakan ni Sofia ang dalawang pisngi ni Jaren tsaka ngumiti. Sinasagot na kita Jaren. Seryoso? Ayaw mo ba? Buwiin ko. Hindi. Malakas na tumawa si Jaren at hindi na napigilan na halikan si Sofia. Nang himuwalay sila sa halik ay pinagdikit nila ang kanilang mga noo. Hindi ako makapaniwala na tayo na. Mahal na mahal kita, Sofia. Mahal na mahal din kita Jaren. Nakangiting sagot ni Sofia. Noong araw na iyon ay tanging ginawa lamang nila ay mamasyal sa iba't ibang lugar habang magkahawak ang mga kamay. Bawat tingin nila sa isa't isa ay makikita ang tunay na pagmamahalan. Lumipas ang mga taon at ikinasal na nga sila ng tuluyan. Masaya na sa buhay si Sofia at si Jaren. Isang hapon, nakangiting sinalubong ni Sofia si Jaren. Hinalikan siya ng lalaki sa kanyang noo at labi. Kamusta ang araw ng reyna ko? Tanong ni Jaren. Heto, masaya. Kasi may nalaman ako. Ano naman ang nalaman mo? Nagtatakang tanong ni Jaren. Ipinakita ni Sofia ang positive pregnancy test. Nangunot pa ang noo ni Jaren pero manlaki ang mata niya nang mapagtanto na patungkol ito sa pagbubuntis. Magkakaanak na tayo? Oo! Natatawang sabi ni Sofia. Magkakaanak na tayo? Magiging daddy na ako! Napangiti na lamang si Sofia habang pinagmamasdan si Jaren na tumatalon-talon habang isinisigaw ang pagiging ama nito. Hinimas ni Sofia ang kaniyang tiyan, ang kanilang anak ni Jaren, si Jaren, at siya ay magiging masayang pamilya at iyon ang ipinapangako ni Sofia. I love you, Sofia. Masayang sabi ni Jaren. Mahal na mahal din kita Jaren. Sambit ni Sofia habang pinapanood si Jaren na kinakausap ang kanilang anak na hindi pa nga tuluyang nabubuo sa tiyan niya.